Magandang hapon po sa inyong lahat at isang masaganang bagong taon. Happy New Year! Ito ang ating kauna-unahang capital report para sa taong 2024. At syempre, ngayong araw po ay January 11, 111. O ano naman ngayon? 111. Gusto ko lang siyang sabihin, di ba? Kakaibang entrance lang. Anyway, una-una nga po, gusto ko po kayong batiin ng isang masaganang bagong taon sa lahat po ng mga pamilyang Manilenyo dito po sa ating minamahal na lungsod. At ang aking pong panalangin na sana po maging isang masaganang bagong taon po ang ating haharapin para sa taong 2024. Medyo hinay-hinay lang po tayo sa ating pag-uulat ngayong hapon. Siyempre, first capital report lang natin ito. At gusto natin medyo light lang ang ating usapan bilang pagsalubong sa bagong taon. Pero, siyempre, gagawin natin itong masaya mamaya. Kaya abangan nyo ang ating honey quiz. Kasi po, ang ating magiging topic sa ating honey quiz ay lahat ng mga kapistahang magaganap ngayong buwan ng Enero. Siyempre, nandyan po yung katatapos lang na Nazareno 2024. At meron naman po tayong darating pa ng kapistahan ng Santo Niño dito po sa Pandacan. Ngayon pong Sabado at Linggo. And sa susunod naman na Sabado at Linggo, ay magaganap naman po ang kapistahan ng Santo Niño dyan naman po sa Tondo. So, maraming kaganapan. Ayan, pinapakita po. Mamaya, iisa-isahin natin ang mga kaganapan sa lahat po ng magiging pagdiriwang sa mga gaganapin sa kapistahan po ng Santo Niño. Pero bago po tayo tumungo sa mga kaganapang yan, gusto ko lang po kayong bigyan ng kaunting COVID update natin, mga update natin pang kalusugan. Sisimulan po natin, syempre, sabi nga, gaya nga na sinasabi ko, meron pa rin pong COVID sa ating paligid. Medyo naglalaro po ang numero. Minsan po aakyat, minsan po bababa. Nung kapanahunan po na medyo malamig, buwan ng Disyembre, tumaas po ang mga bilang natin ng mga kaso ng COVID. Pero ngayon, nitong nakalipas sa mga araw, paunti-unti na naman po siyang bumababa. So, ngayon pong araw na to, ang naitala nating active cases o bagong active cases ay 11. So, ang total po ng ating active cases ay nasa 57 lang. Fortunately, wala po tayong naitatalang namatay dahil po sa COVID at marami-rami na rin po ang nag-recover. So mga paalala lamang po, lalong-lalo na sa ating mga kababayang Manilenyo, mag-iingat po kayo. Medyo ito po yung mga buwan na sinasabi nilang malamig, tas iinit, paiba-iba po ang temperatura, tapos umuulan-ulan pa paminsan-minsan, kaya mas prone tayong magkasakit. Yung, ano bang tawag nila doon? Nilalagnat tayo, sinisipon, inuubo, masakit ang lalamunan, masakit ang ulo. Baka ho yan mga senyales ng COVID. Kaya kapag ito po mga simptomas ay nararamdaman nyo, magpa-check up po agad kayo sa pinakamalapit nating health center. Tandaan nyo po, ang lungsod ng Maynila ay may 44 na health center na pwedeng-pwede nyong puntahan. Maliban po doon ay meron pa tayong 6 na mga ospital nang sa gayon ay malapatan kayo agad ng ang inyong karamdaman ng wastong paglulunas nang sa gayon po hindi lumala ang inyong mga nararamdaman. So, yun po paalala, and of course, kung kaya nyo po mag-face mask, ay gawin po muna natin ngayon, lalong-lalo na kung meron po kayong sipon o ubo. Nang sa gayon, proteksyonan nyo sarili nyo, pati na rin po ang inyong mga kaanak o mga mahal sa buhay. At iwasan muna po natin pumunta sa mga matataong lugar. Pero nung isang araw, hindi ho natin naiwasan talaga yun. No? Nung Nazareno 2024, dahil na rin po nanabik ang mga tao sa naganap na traslasyon makalipas ang 3 taon. So, noong December 31,
O, pagdating ng 12 midnight, syempre January 1 na yan. Sinalubong po natin ang bagong taon ng isang napakagarbong 15-minute firework na ginanap dyan po sa may Jones Bridge. Ayan, 15 minutes pong pinailawan natin. O, ang lugar ng Binondo. Ayan, maraming salamat po sa Filipino-Chinese community na nag-sponsor ng ating fireworks display sa taong ito. Of course, at sana po next year mas bongga pa yan. Oh, yan. Abangan nyo ang magaganap na fireworks next year kasi next year po magkakaroon tayo ng actual countdown bago po tayo magpasabog o magpailaw sa atin pong pagsalubong sa bagong taon 2025 naman. So, yung iba ho, pumwesto sa Jones Bridge. Yung iba naman, pumwesto sa MacArthur Bridge. Yung iba naman, dyan po sa may Binondo. Sa mga lugar po na sa tingin nila as mas masisilayan nila ang kagandahan po ng 15 minutes na fireworks. Again, ang ating pong pasasalamat sa Filipino-Chinese community na siya po ang nag-sponsor ng ating fireworks display noong January 1. Pagdating naman ng January 2, syempre may pasok na. So, balik trabaho na tayo. Ang una-una po nating ginawa ay syempre nag-oath-taking ang ating mga bagong opisyales ng Liga ng Barangay City of Manila. Headed by Liga President Dr. Leilani Marie Lacuna, Vice President Edwin Simbulan, Auditor Jaime G. Venegas, ang atin pong mga Board of Directors from District 1, Siegfried Bobby Hernane, Joselito Itoy Ejercito, District 2, Michael Jordan Castillo, District 3, Elisa Franco, District 4, Bong Marsan and Erwin Molina, District 5, Basha Boliche and Erica Platon. Sila po ay nanumpa sa akin bilang mga bagong halal na opisyales ng Liga ng mga Barangay Manila. Congratulations po muli sa inyong lahat. Matapos po noon, syempre, sinundan ito ng ating kauna-unahang department head meeting na kung saan po ay binigyan na natin ng direksyon na tatahakin ng buong lungsod sa taong ito. Kung paano po natin maisasaayos pa ang ating paglilingkod para po sa ating mga kababayan, kung paano po natin mas mapapataas ang pondo ng ating lungsod nang sa gayon po lahat ng mga benepisyo ay patuloy po nating maibibigay sa ating mga minamahal na Manilenyo. So yun po ang pinag-usapan natin. At pinag-usapan na rin natin ang mga upcoming programs and projects po ng ating lungsod na sigurado akong magiging kapaki-pakinabang po para sa lahat. So, ang tabayanan po niyan, lahat ng magaganap sa taong 2024 dahil ito po ay pinagplanuhan na namin sa kauna-unahan nating directional meeting together with all department heads of the different department in the city government of Manila. Noong January 2 din, syempre siksik-lilig na, no? Medyo matagal tayong nagbakasyon, hindi naman matagal talaga, ay binigyan na rin natin ang ating pong kauna-unahang centenarian ng kanyang 100,000 pesos. Ayan. Si Mami Luz Ramos ng Barang 389 sa Quiapo ay hinatid po sa kanya ang kanya pong syempreng birthday cake at saka ang cheque at certificate na nagpapatunay na siya ay ganap ng 100 years old. Happy birthday po, Mami Luz Ramos. Ayan. Next. Pagdating naman ng Sabado, nagkaroon po tayo ng clean up muli dyan sa Baseco. Ito po ay pinangunahan ng DILG sa pangunguna po ni Secretary Benher Abalos. Siyempre kasama po ang mga kawani ng ating lungsod, most especially ang ating po mga
kawani ng DPS at sila po ay naglinis dyan sa Baseco Beach. Kaya lang sabi ko nga po, araw-araw naman natin nililinis yung Baseco Beach eh. Siyempre, special shout out po sa ating mga Baseco Beach warriors na walang sawang naglilinis dyan sa Baseco Beach. Alam nyo po, talagang ganyan po dito inaanod sa Baseco Beach yung iba pong mga basura na nanggagaling pa sa ibang lugar. Kaya araw-araw po, they make sure na nalilinis po nila yung playa po dyan sa Baseco Beach. So maraming salamat po sa lahat ng tumulong sa paglilinis ng Baseco Beach. Siyempre sa pangunguna po ng ating DILG Secretary Ben Her Abalos. Siya po ay sinamahan ni Kyle Nicole Amurao. Sabi ho nila, humurong ako dahil hindi ako nasa gitna. O yan, gitna na ba ako? Ayan, okay daw. Okay. Ang tawag po dito, because this is a national event, national kick-off, kalinisan, kalinga at inisyatibo para sa malinis na bayan. Alam nyo po, yan pong pagkakalinga sa atin pong kalikasan ay talagang tinututukan po ng lungsod ng Maynila. Kaya nga po, diba, tayo ay may Kalinga sa Maynila program. Kasama po ito sa ating Kalinga sa Maynila program. Minsan po, or kung kayo po ay sumusubaybay sa ating PIO, makikita nyo po dyan, ipinapakita po nila o nire-report namin sa inyo ang araw-araw na paglilinis ng DPS natin or Department of Public Service sa iba't ibang lugar po dito sa lungsod ng Maynila. Hindi lang po mga kalye ang kanilang nililinis. Naglilinis din po sila ng Rojas Boulevard. Andyan po yung ating mga team Mandaragat. Naglilinis din po sila ng mga estero. Tinatawag po nating estero rangers. Tapos, naglilinis din po sila dyan po sa Baseco, yung Baseco Beach Warriors. Meron din po tayong mga yung mga naglilinis po sa ating mga kalye. Ang tawag po sa kanila ay power sweepers. Power sweepers po yata. Power Rangers sana sasabihin ko eh. Madaling araw pa lang naglilinis na po sila. Lalong-lalo na po dyan sa may Recto at Divisoria. So maraming salamat po sa inyong lahat sa pagpapanatili ng kalinisan ng atin pong lungsod. Okay. Siyempre, ang pinaka-highlight po ngayong buwan ng Enero ay ang pagbabalik ng Nazareno 2024. Gaya nga po ng aking binabanggit sa lahat po ng nag-i-interview sa akin, ito pong pagbabalik ng Nazareno 2024 ay matagal po talagang pinagplanuhan. 1 taon po in the making. In fact, way back 2023, nung pinagpaplanuhan pa lang yung traslasyon 2023, dahil nun pong 2023, para po tayo nag-trial. Ang ginawa lang natin noon, walk of faith. Na kung saan, puro mga estandarte lang po, tapos pagdarasal ang ginagawa magsimula sa Quirino pagkatapos ng misa hanggang makaabot po ng Quiapo Church. So, yung mismo pong imahe ng itim poong Nazareno ay hindi po kasama sa nasabing walk of faith. Doon po marami na hong nagsipagdalo, sumama po doon sa walk of faith. Kaya sabi po namin, siguro it's about time na po pwede na natin gawin yung traslasyon, yung actual na traslasyon. At yung talaga pong pagsisimula nung official na paghahanda ay ginawa po natin nung August pa. Kasama po natin dito, of course, ang Minor Basilica ng Quiapo sa pamumuno po ni Father June Sescon. Andyan din po mga volunteers natin galing sa Hijos de Nazareno. Andyan din po ang national government at ang mga kawani ng local government ng lungsod ng Maynila. Kasama po natin dyan, isa-isahin ko, MPD, okay, sa pamumuno ni Colonel Thomas Arnold Ibay. Kasama din po natin ang BFP sa pamumuno ni Superintendent Christine
Kula. Andyan din po ang MDRRMO sa pamumuno ni Direktor Arnel Angeles. Andyan po ang Engineering's Office sa pamumuno ni Engineer Arman Andres. Andyan din po ang DPS sa pamumuno ni Kyle Nicole Amorao. Andyan po ang MTPB sa pamumuno ni Direktor Dennis Viaje. Andyan din po ang Hawkers sa pamumuno naman ni Colonel Caloy Baltasar. MDSW sa pamumuno po ni Direktora Refugoso. MHD sa pamumuno ni Dr. Arnold Pangan. May nakalimutan pa ba? And of course, sa Office of the Mayor, headed by Chief of Staff Joshua Santiago. Kasama din po natin dyan ang DILG, NCRPO, maraming salamat, General Police Brigadier General Nartates, at iba-iba pa pong mga ahensya ng national government na tumulong po para maging matagumpay ang atin pong pagdiriwang ng Nazareno 2024. Siyempre, ito po ay sinimulan ng Thanksgiving procession na ginanap noong December 30. Diyan po sa may Quiapo Church. Tapos, sinundan po ito ng araw-araw na nobenaryo. Nagsimula rin po noong December 30 hanggang January 8. And then, sinundan din po ito ng 2 araw na pagbe-bless ng mga replika at mga estandarte ng Jesus poong Nazareno. And then, ang atin pong pagpupugay o pahalik na ginanap doon sa Quirino Grandstand, nagsimula po ng January 6. At syempre, ang pinaka-highlight po ng Nazareno 2024 ay yung tinatawag po nating traslasyon na ginanap po ng January 9, nagsimula ng 4:45 a.m. Ito po ay sinundan ang sinasabi naming Misa Mayor na pinangunahan ni Cardinal Jose Advincula. Maraming salamat po, Cardinal. Ito po ay ginanap din sa Quirino Grandstand. So, napakahabang pagdiriwang po para sa Nazareno 2024 at ang tema po ay nais naming makita si Jesus. So, ang amin pong naging panawagan doon, paulit-ulit po kami nanawagan na sana ay mapanatiling banal, ligtas at maayos po ang pagdiriwang ng Nazareno 2024 at kahit papano po ay masasabi namin naging matagumpay po tayo, nakabalik po ang poong Nazareno sa Quiapo Church sa oras ng 7:45. Actually 7:44 and something seconds eh. So humigit kumulang 15 hours, pinakamaigsi pong naging traslasyon to date, for the record po. Kasi yung huli po, noong 2020, 16 hours po yon. Sa totoo lang, akala nga ho namin mas maiksi pa eh. Kasi nung nagsimula po sa Quirino Grandstand hanggang makaabot sa Carlos Palanca, mabilis po ang daloy ng prosesyon. Kaya lang pagdating po sa may Quezon Boulevard, medyo doon na po bumagal. Sa kadahilanan na rin po siguro na napakaraming deboto at mga mananampalataya ang dumagsa doon sa may Quezon Avenue. May Quezon Avenue, medyo makipot po kasi ang daan. Kaya parang mas may nagpagkakataon na sila po ay makalapit talaga doon po kay poong Nazareno. At doon na nga po nagsimula yung mas marami ang nakakasampa sa andas, kahit na po talagang paulit-ulit naming pinagbili na sana wala na po ang sasampa para maiwasan din ang disgrasya.
Pero siguro po sa CD ng pananampalataya ng ating po mga kababayan, talaga pong napakahirap maiwasan ito. So, ang naitala po natin na minor cases natin ay 1,149. Ito po ay pinagsanib na, no? Doon po sa mga volunteers, tapos sa Philippine Red Cross, at sa atin pong talaan sa MDRRMO, nakapagtala po tayo ng 1,149 minor cases at nagkaroon naman po ng 97 major cases, totaling to 1,246 cases po na na-cater natin last January 9. When you say minor cases po, kadamihan po ito yung mga medyo nahilo, okay, o nagkaroon ng mga konting galos sa paa pag nagkakatapakan, okay. Tapos yung iba naman po yung mga sumasampas sa andas, yan naman po yung mga major. Yung talagang nawalan ng malay, meron pong ilan. I think yung nai-report po sa akin, 3 ang nabalian. Tinakbo naman agad sa National Orthopedic Hospital at saka sa Jose Reyes Memorial Hospital. Meron din po mga tinakbo sa Ospital ng Maynila. Pero ang report po sa atin, lahat naman po sila ay napauwi na. Okay. Napakadami po ng mga tumulong sa atin, nag-provide po ng logistics, napakarami po nating ambulansya. Siyempre galing po sa ating sariling MDRRMO, meron din po ambulansyang galing sa, of course, sa Red Cross, meron din po sa BFP na ginamit. At ang na-deploy po natin mga kapulisan ay nasa 15,276, both January 8 and January 9. So again, maraming salamat po sa lahat ng tumulong na maging matagumpay ang kauna-unahang Nazareno or Traslasyon 2024 after the pandemic. Okay. Ang sabi po nila, ang naitala pong crowd estimate ay umabot ng 6,113,598. Okay, kasi syempre, parang ano na yan consolidated na po yan. By the hour po kasing reporting ng dami ng mga tao. Meron po yung mga nasa Quirino Grandstand, na sumama po sa prosesyon, yung oras-oras na nakikinig o nagmimisa, pumupunta sa misa. Kaya ang kanila pong crowd estimate ay umabot ng 6 million. So ayan po. Gaya nga po ng sabi ko, may mga areas po, may mga naging choke points po talaga nung traslasyon. Yan na nga po yung sa may Quezon Boulevard. Meron din sa may Carlos Palanca. Tapos yun nga sa Kasal, sa Pikasal, doon po medyo naputol yung lubid. Sabi ko, pinutol ba o naputol? Naputol daw yan. Kasi, ang sabi po ng ihos ni Brother Alex, talagang nangyayari po yan. Dahil po sa kagustuhan ng ating mga deboto na makakuha din ng parte nung lubid, okay, may mga paniniwala po sila na ito po ay milagrosa, ginagamit po nilang anting-anting. Kanya-kanya pong paniniwala yan sang-ayon na rin po sa kanilang pananampalataya at debosyon po kaya poong Nazareno. Yan po ang naku, grabe pala, no? Tingnan mo, ang dami ng tao. Nasa screen nyo. Kasi kami, syempre, nakakapag-monitor po kami through radio kasi wala naman po tayong signal noon. At nakikita lang po namin sa live telecast ng mga major TV networks. And of course, may sarili kaming CCTV. Ito yung sa ito yata yung sa Quezon. Hindi, malaki itong kalye na to Diba? So at any given point, ganyan po kadami. Palangka pala yan Balik mo nga kanina yung yung ano man tawag doon, drone shot sa taas. Oo.
Nung gabi, ang ganda nung kuha na yun, ha? Kinilig ba po? Ay, sino kaya kumuha, no? Tinan mo, oh. Kinilig po yung drone pilot. Oh, isipin mo. Hindi ko rin naman naiisip na ganyan kadami, di ba, no? Nagtataka sabi ko, 6 million? Ganun ba kadami? Parang hindi naman yun na nakikita namin actual. Pero pag titingnan mo ito, ang dami pala talaga. Ganun po na nabik ang ating pong mga kababayan. Ako nga Ako po ay hindi deboto talaga ng Poong Nazareno. Pero alam nyo, mamumove kayo Mamumove po kayo sa kaganapan at makikita nyo po kung anong klaseng debosyon ang meron o pananampalataya ang meron ang mga Pilipino. So, maraming salamat po at kahit papano ay nairaos natin ng matiwasay ang Traslasyon 2024. O ngayon, after that, ang atin pong nakolektang basura, para lang po sa kaalaman nyo, wala naman ho kaming gustong itago sa inyo. Pinakamarami po ngayon taon. Okay. Marami po dyan ay mga empty plastic bottles na syempre naging sisidlan po ng tubig. At saka meron silang ginaganon parang binibindisyonan din nila. Binabasa po nila yung mga nasa taas po ng mga building. Pag nagdadaan na po yung mga deboto, kasama po yung andas, may inaano po silang tubig Oo. Siguro para rin mapreskohan yung dahil sobrang siksikan, di ho ba? Tapos po yung pinagkainan, yung pinaglagyan po na styro, yun po ang karamihan ng nakolekta nating basura. So, 158 truckloads ng basura po ang ating nakolekta, amounting to 468 metric tons. Okay, ganyan po kadami ang ating pong nakolekta. Noon po, syempre, nung pandemya, ay konti talaga. Pero kung ikukumpara natin po sila noong 2020, yung huli po nating traslasyon, noon po kasi 394 metric tons lang Okay? Yung mismong araw ng kapistahan, ang nakolekta po natin nasa 128 tons na As compared po noong 2020 na nasa 94 metric tons lang sa mismong araw. So talagang mas marami po ngayon. Ang tanong sa akin, paano kaya natin magagawan pa ba natin ng paraan ito na hindi na ito mangyari sa susunod na pagdiriwang ng Nazareno? Sabi ko nga, sana magawa natin ng paraan. Alam mo, lahat naman po yan idinadaan natin sa pakiusap. Pero meron din po tayong mga kababayan na mahirap din hong pakiusapan talaga. Siguro dala na rin po ng pagod at lahat na po emosyon. Diba, minsan nakakalimutan na rin po nila yung responsibilidad nila. Hindi mo naman pwede silang pigilan na magutom o mauhaw. Kaya napakarami po natin nakolektang basura. At meron din po tayong mga kagamitan na nasira. Kahapon po ay nagmapping po kami. Ako po mismo naglibot po sa Dinaayan pala. Yan ang ating pang magigiting na mga DPS na hanggang alas 2 ng madaling araw, January 10, naglilinis pa rin po sila. Sinisino po nila lahat o yung kabuong ruta na dinaanan po ng traslasyon. Kasi nga po, gusto natin, pagising natin sa umaga, parang walang nangyari. Maayos ang lahat. Pero unfortunately, meron po tayong mga kagamitan na nasira pa rin po. Halimbawa po, yung railing dyan sa may Quezon Boulevard, pagbaba po natin ng Quezon Bridge, nasa kabilang side po ng across yung Quiapo Church, yung railing po natin dyan, siguro tinapakan ng mga mananampalataya, nasira po yun. Pati ho yung mga, ano yung pangharang? Yung mga barrier, concrete barriers po, may mga nasira din po.
Yun po. Tapos yung mga halaman natin, ayan, ubos. Ubos po ang ating mga halaman. Pero, ito po ang mga bagay na talaga mahirap pong iwasan. Pero siguro, gagawa po tayo ng mga kaparaanan para sa susunod nating traslasyon kung paano po natin pa maayos na hindi na po sana mangyari po ito muli. Okay. So, yan. Nasabi ko na yata lahat. At saka, alam nyo, sa lahat talaga ngayon nagbabasa po ako ng mga komentaryo sa Facebook. Meron nga akong nabasa doon na taon-taon nakakita siya ng pictures ng nabasa ba niyo yun? Nakakita nga siya ng pictures, parang ngayon lang siya rin na-touch sa isang picture na yakap-yakap. Kung makikita niyo yan dyan, parang kuha ng Philippine Star ba yun or something. Hanapin nyo nga yan. Nandyan yan yung kuhang yun na kung grabe yung yakap niya dun sa cruise. Oo, dun sa cruise. Sa cruise. Lumalabas yan sa ko di ba? Hinana pa ngayon, di ba? Oo. Anyway, yun po yun. So, ganyan na lang po ang sidhi ng pananampalataya. Yun bang Tagalog ng faith? Pananampalataya natin in all forms. Oo, yan. Yan yun. Yan. May papakita nyo ba yan? Oo. So, napakaganda pong yan, litrato yan. Kung grabe yung pagyakap niya doon. Parang ayaw niya ipaagaw. Alam mo yun? Yeah. Anyway, so yan po ang naging pinaka event of all events, 'di ba? Parang wala na ho yatang tatalo diyan. Walang tatalo diyan. Ewan ko na lang, hindi rin kasi nakakapunta rin naman po ako dun sa kapistahan na ang buling-buling po ay malumanay na pagsasayaw. Yung lakbayaw naman po ay parang ati-atihan, pero hindi po ganyan. Hindi po ganyan. At hindi rin po ganyan kadami ang mga tao. So muli, congratulations po sa ating lahat! Yay! And of course, nakalimutan kong batiin ang PIO! Yun na nakalimutan kong pasalamatan! Diba? Lalo na yung nanakawan. Hindi. Ang PIO po, maraming salamat po dahil hourly din ay naglalabas sila ng mga litrato at saka mga video at saka mga drone shots na mga nagaganap po the entire 2 days ng Nazareno 2024. Ayan, diba? Sinasabi nga nila yung ang in-expect talaga nilang highlight niyan yung pagsimula at yung end nung mismong yan, yung papasok na yan. Hindi pa ngayon magulo di ba? Kung ikukumpara mo dati. Ayan. Yan na Ang sarap siguro nakapwesto. Sa susunod, doon ako pupwesto. Si kay Father. Oo, yung pagpasok mo. Iba siguro yung feeling pag nandiyan ka sa actual diba? Pag nasa actual ka, baka totally maging na ako. Oo. Di ba yun? Iba siguro yung pakiramdam pag kinilabutan ka na diba? Okay. So, that's it, pansit. Napagod tayo dyan. Parang kung yung pagod ko, tulog nga ako agad Tulog ako pagkatapos nung 7:40, pagpasok sa loob ng simbahan, salamat, thank you Lord, diba? Parang thank you Lord. Siyempre, ang una-una natin iniisip dyan, yung security. Yan ang first and foremost nating concern yan security ng lahat. Okay? At yung security din po nung mismong Nazareno na madala po siya ng buo. Diba? Kasi syempre alam nyo na 400 years old na yan kaya nga ho natin yan in-enclose di ho ba? So ayun, yan ang naging experience natin
Diba? Ako rin syempre excited ako kasi first time kong na-experience as mayor kung papaano pala yung ganyan eh. Diba? Iba rin pala kung parang spectator ka lang, iba rin lang yan, nakikibalita ka lang, iba rin yung masasabi mo hands-on ka eh. Nandun ka, kasama ka. Iba pa rin yung pakiramdam nun. Parang naramdaman mo you're part of it. I'm part of it, diba? Yun lang. Okay. So, announcement na tayo. Napagod ako doon So, mga mahalaga po natin gustong ipaalam sa ating mga kababayang Manilenyo, of course, ang ating regular na job fair, courtesy of PESO, Public Employment Service, tama ba yan? Service Office, sa pamumuno ni Director Fernan Bermejo. Ito po ang mga up and coming job fairs natin. Of course, yung ating pong regular na Kalinga sa Maynila Job Fair, meron na bukas. Kasi bukas ang simula o ang pagbabalik ng Kalinga sa Maynila after, I think, 2 months rest. Siyempre, to give way to our annual Christmas gift giving. So, bukas po ay magaganap ang ating very first Kalinga sa Maynila, pulong-pulong sa pagtulong dyan sa District 5, Vasquez Street, corner Nakpil Street. Sa Barangay 5, 696, 697, 698, 699, 702, and 703. Magsisimula po tayo 8 a.m. in the morning. Of course, kasama po natin ang ating pong Vice Mayor Yusser Bonieto, ang ating pong Congressman Erwin Tieng, ang ating pong mga konsehal ng Distrito 5, and ang ating pong mga department heads para po masabi nila sa ating mga kababayan ang mga programa, proyekto at serbisyong ibinibigay ng kanilang pamahalaan. And after po nito, mag-o-open po ang ating mga help desk. Kaya kung meron po sila mga personal na mga katanungan o concerns, pwede po silang direktang lumapit sa ating mga help desk. Ano ho ba mga help desk na meron tayo sa Kalinga sa Maynila? Ayan, nakakalimutan natin ikwento sa kanila. Ayan, una-una, meron po tayong pagbabakuna ng ating po mga alagang hayop, aso, pusa, okay, under VIB. Meron din po tayong OSCA Help Desk, para po sa ating mga senior citizen kung kailangan po nilang manghingi ulit o magpalit na ng booklet, nawawala ang kanilang mga senior citizen card, hindi po nabigay ang allowance nila, at kung ano pang concern. MDSW po, para po kung gusto nila mag-avail ng capital assistance, educational assistance, kailangan po nila magpa-renew ng PWD card, solo parent card, o mag-apply po sila as solo parent or as persons with disability, yan po. Meron din po tayo civil registry para po sa mga concerns patungkol sa kanilang birth certificate, death certificate, marriage certificate. 3 na yon. Engineering po, at saka City Electrician's Office kung may concerns po sila sa mga pinapagawa nila, building, bahay, pagpapailaw po, okay? Kung may concern po sila sa traffic, MTPB, kukuha, magre-renew ng lisensya, magbabayad ng mga violation, andyan din po. Ano pa ba? Yung mga TODA, and ano pa ba ang meron? MHD, kasi meron po tayong medical consultation at libreng gamutan at libreng gamot na binibigay. Pati po ang ating mga hospital personnel, nandyan po, kasama po. Ano pa ba nakalimutan ko? MPD, para po paalalahanan kayo ng mga batas na ipinatutupad. BFP po, nagbibigay ng maiksing talk regarding po kung paano makakaiwas ng sunog. Ayan, may sunog na naman na naganap kanina, aga-aga. Ngayon, meron na naman kaming naririnig. Sabi nila sa District 2 daw, yung ngayon. Ano yan? Sa Santa Cruz. O yun. Yung police clearance po.
police clearance, okay? Ang ating po City Legal Office para po sa nagpapanotaryo, nagpapagawa po ng mga ano ba tawag doon? Affidavit of laws, etc. etc. Ano pa ba nakalimutan ko? City Treasurer's Office, kung meron pong kailangan bayaran. Wala na yata. May nakalimutan pa ba ako? Parang wala na. Parang kompleto na. DPS po. DPS! O, ating pong resident basurera. O, para po dun sa mga, kung meron po kayong hindi nakokolektang basura. Diba? Ayan po. So, yan po ang mga kasama sa ating Kalinga sa Maynila program. So, inaanyayahan po namin kayo. Tanong! Sino-sino ba pwedeng pumunta dyan sa Kalinga sa Maynila program? Una-una po, dun po sa mismong ugnayan, ang pwede pong pumunta sa ugnayan ay yung mga binigyan po namin ng imbitasyon. So, yan po yung sa mga host barangay. Sino naman po ang pwede mag-avail ng services pagkatapos ng ugnayan? Kahit sino po. Dumayo lang kayo. Kahit wala po kayong imbitasyon, pwede ho kayo mag-avail ng ating mga services pag-open po ng ating mga help desk. Sana po malinaw yon. Okay? Sa ugnayan, yung mga binigyan lang natin ng imbitasyon, pero sa pag-avail ng services sa ating mga help desk after ng ugnayan, kahit sino po, pwede. O yan, lalong-lalo na sa job fair natin. Pumunta po kayo, malay nyo, isa kayo sa mga maswerteng ma-hire on the spot. Okay. Well, speaking of job fair, ayan, okay? Maliban po sa ating Kalinga sa Maynila Job Fair, meron din po tayong Mega Job Fair na nakaschedule sa January 18. Ito po ay gaganapin sa SM City Manila Activity Center mula alas 10 na umaga hanggang alas 4 ng hapon. And sa January 25, sa SM San Lazaro Activity Center naman, again, 10 a.m. to 4 p.m. Ano ang ating mga paalala? Unang-una po, dapat at least nandun kayo sa lugar 30 minutes before the start of the job fair. Para naman relax pa kayo, di ba? Magdala po kayo ng kahit 10 resume. Para hindi lang isang ina-applyan nyo. Di ba? The more opportunities for you to be employed. Okay? So, huwag nyo ililimit sa isa lang. Pagkatas ng isa, hindi kayo natanggap, uwian na. Hindi po. Kaya 10 ang dalhin yung resume. Dapat naka-casual lang po kayo. Hindi naman po yung masyadong casual na naka-shorts lang kayo. Hindi naman. Smart casual naman po tayo. Siyempre, yung presentable naman po kayo. Sana po nakakain na rin kayo. Baka himatayin kayo habang ini-interview kayo. And bring your own ball pen. Huwag po kayo mga agaw ng ball pen ng ibang tao. Okay. Para naman po sa ating mga senior citizens at PWDs, of course, nandiyan pa rin po ang ating mga partners, ang Jollibee, okay, ang Shakey's and Peri Peri, okay, magkakaroon pa rin po tayo ng deployment ngayon pong February and March, kaya tara na, di ba parang super ferry, okay. Mga karagdagang paalala, patuloy pa rin po ang pagbabayad ng real property and business tax, okay? Hanggang January 30 na lang po ang may, January 20 pala, ang may discount. Ayan January 1 to 31, may 10% discount pa. Kung ako po sa inyo, magbayad na po kayo ng Amelia. Which reminds me, kailangan ko na magbayad. Nakakalimutan ko na. Diba? Saan-saan ho? Doon naman po sa mga businesses natin, pwede ho kayo mag-apply for new business or mag-renew ng inyong business permit sa mga sumusunod na lugar. Of course, dito po sa City Hall mismo, sa E-Boss Lounge.
Pwede rin po sa SM City Manila, Robinsons Manila, Lucky Chinatown, Tutuban Mall, 168 Shopping Mall, and Isitan Mall. May mga help desk din po tayo dyan na makakatulong po sa inyo kung kayo po ay nahihirapan mag-apply for a new business or mag-renew. Okay? Dyan po, kayo pwedeng magpunta o tumungo o di kaya pwede rin kayo magbayad or mag-renew online via Go Manila app. Okay? O kaya sa www.gomanila.com. Okay. Ayan po ganun din po sa Amilyar at saka sa Real Property Tax. Pwede rin po kayo magbayad through the Go Manila app. Pwede din po kayo pumunta sa ating Taxpayer Center sa Manila City Hall. In connection with this, pwede na rin po kayo magbayad o mag-apply for health or occupational permit. Kasi kinakailangan din po ito para dun po sa mga nagpaparenew or nag-a-apply for business permit, kailangan din po nyo ng occupational and health permit. Okay, ayan po. Kung gusto nyo po ng online, just download the Go Manila app. Okay? Mag-sign up and activate your account using a one-time PIN or OTP. Bakit OPT? Pati tuloy ako na Tapos isi-select lang nyo occupational permit at saka yung health permit online application. At tapos yun na po, magbabayad kayo. After 2 to 3 working days, buksan nyo po ang inyong application. Tapos po, paghanda na po yung inyong health certificate, pwede na ho nyo itong i-download. Okay? Prior to approval, ito po ay mahalagang paalala, prior po sa approval ng ng e-health certificate, yung mga bagong aplikante po or mga food handlers po ay kinakailangan mag-attend muna ng food handlers seminar. Saan? Sa Division of Sanitation located sa ground floor ng Manila City Hall. Uulitin ko po bago po ma-approve ang inyong e-health certificate para doon po sa mga new applicants, okay, na food handlers. Pag sinabi po yung food handlers, kayo po yung nagbebenta ng pagkain. Halimbawa, nagbebenta kayo, kahit anong klase, basta mahawak kayo ng pagkain, food handler po ang tawag sa inyo. Pag bagong aplikante po kayo, kailangan nyo munang mag-attend ng food handler seminar sa sanitation office dyan po sa ground floor ng Manila City Hall. So, yan po ang ilang nating paalala patungkol po sa pag-renew at pag-apply ng business permit. Nabanggit ko na kanina, pagkatapos po ng Nazareno 2024, ang kasunod na po ay ang ating Buling-Buling na magaganap January 13 to 14, okay, in celebration ng Santo Niño de Pandacan. Dito po makikita naman nyo, makukulay na kasuotang Tagalog o Filipiniana na kasuotan ng mga magsisipagsayaw sa buling-buling. Ganyan po ang sayo niyan. Sway-sway, ikot-ikot. Makakasama niyo po ako niyan. Gaganapin po ang buling-buling sa January 13 ng hapon. Okay? 2:00 po yan. Tama, di ba? Yung mismo sayawan. Okay, ikutin po nila yung mga kalye, nagsasayaw po sila. At yung dalawang simbahan po ay magsasanib puwersa. Tama ba yun?
magtatagpo. Oo. Tas dala po nila yung ninyo, isasayaw po papunta sa entablado. So, yun pong buling-buling. So, kasama po ako dyan bilang isa sa mga Hermana Mayor sa taong 2024. So, kita-kita po tayo. Sa susunod na linggo naman, ay may 3 araw na pagdiriwang. Ang Santo Niño de Tondo naman. 3 araw yan. Una-una po, may cultural festival tayo. Okay? Sumunod po ay merong concert. Diba? Yung Viva concert. Ayan na naman, ha? Baka mag-react na naman dyan. Oo, may Viva concert po tayo. Sponsored po yan, libre. Oo, ng Viva. Sa May Moriones po yata gaganapin yan. And of course, yung mismong Lakbayaw. Okay. May misa din pong gaganapin sa linggo, January 21. Andyan din po ako, kasama po ang ating Vice Mayor, Congressman Ernix Junicio, ang ating pong mga konsihal ng Distrito 1. Okay. Nabanggit ko na kanina, tomorrow ha, don't forget, i-resume ang Kalinga sa Maynila taong 2024. Ayan. And lastly, sa ating mga mahalagang anunsyo ay ang Manila Manpower Development Center under Manila Department of Social Welfare ay inaanyayahan po kayo para sa isang free livelihood and skills training na magbubukas na po for enrollment tomorrow, January 12. Ayan po ang mga courses offered: baking, barista, beauty care, nail and skin care, cooking and food processing, food and beverage services, housekeeping, massage therapy, Pinoy Hilot Wellness, digital printing, unisex hair cutting, garments, hairdressing, herbal soap making, Clorox making, mug and plate printing, dishwashing liquid making, candle making, perfume, cologne, alcohol making, fabric softener making, and meat and food processing. Ano ba ang mga kinakailangan? Dapat taga Maynila ka, unang-una. 16 years old pataas, may barangay certification po, 2 pirasong 1x1 ID, and vaccination card. Okay? Yan po ang mga requirement natin. Para po sa mga interesado para sa ating livelihood and skills training program, maaari po kayong magtungo sa Manila Manpower Development Center, MYRC Compound, Lions Road, Antonio Villegas Street, Arroceros. Diyan lang po yan sa may Comelec, Manila. Okay? Diyan po sa may LRT. So, dun po kayo tutungo kung gusto po nyong magkaroon ng free livelihood and skills training. Okay! Diyan nagtatapos ang mga mahalagang anunsyo natin para sa una nating Capital Report. At syempre, tutungo na tayo sa pinakaabangan ng lahat, ang atin pong Honey Quiz. Quiz. Ano yun? Bonus na naman? Grabe. Pogi ah. Ang gwapo-gwapo mo. Haba ng hair mo. Okay. O kanina, nagbigay na ako ng mga clues. Ano ba ang ating magiging topic para sa ating magiging honey quiz for this afternoon? Okay. So, nakahanda na ba kayong lahat? Makipag-unahan? Okay. Sa mga nakasubaybay. Okay. First question for our very first honey quiz. Ang imahe ng itim na Nazareno ay dinala noong 1606
ng mga Agustinian na misyonaryo mula sa anong bansa? Saan nanggaling ang imahe ng itim na Nazareno? Ang laki ng tiyan ko pala pag nakaganyan ako. Dapat ano? Saan niyo nakikita yung sagot sa ano? Saan nanggaling ang imahe ng itim na Nazareno? Anong bansa? Nadala ng mga Augustinian missionaries. Okay, meron ng sagot. Ang tamang sagot ay Mexico! Ang sumagot si Ara. Siyempre, hindi ko nakuha yung last name. Pedraha. Nagmamadali. May Belat patuloy si Ara. Belat. Ara Pedraha. Congratulations po. Tumpak ang iyong kasagutan. Question number 2. Bago bumalik ang itim na Nazareno sa simbahan ng Quiapo, nagdadaan muna ito sa San Sebastian Church upang dumungaw sa anong imahe? Sino ang kadungawan ni Jesus poong Nazareno sa San Sebastian Church? Ay, dumating. Yung buong pangalan ha? Dumungaw sa anong imahe? Kasagot agad? Mahirap tong third question ha. Okay. Ang tamang kasagutan binigay ni Dayan Calukin, Nuestra Señora del Carmen de San Sebastian. Congratulations, Dayan! Question number 3. Ang traslasyon o ang paglipat ng imahe mula sa Quirino Grandstand patungo sa Quiapo Church ay nagsimula nung ibinigay ang imahe mula sa kailan ba nagsimula yung traslasyon? Ha? Saan ko nang Ay nagsimula nung ibinigay ang imahe mula sa saang church nanggaling? Saan originally nanggaling ang imahe ng poong Nazareno? For sure. Mahirap to eh. Ang traslasyon ng paglipat ng imahe mula sa Quirino Grandstand patungo sa Quiapo Church
ay nagsimula nung ibinigay ang imahe mula sa anong simbahan? Meron na? Approve, approve? Okay. Okay, ang tamang sagot, San Nicolas Church by, ang nakasagot ay si Junio Imperial Rodalin. Congratulations po. Yan. Question number 4. Ngayong taong 2024, ang traslasyon ay nagtagal ng ilang oras. Napakadali, ah! Ilang oras lang itinagal ang traslasyon ngayong taong 2024. Tagal naman ang sasagot. Wala pa nangungopya. Sinabi ko yan kanina. Pwede po ba kung may nagbigay na exact talaga? Pati yung second. Oh, bakit hindi? Siguraduhin lang niya, tama. Nanalo na pala siya eh. Aba, wala pa rin. Repeating ma'am. Verify mo. Kung ano pa yung madaling question, yun pa yung ano. Delay ka na dito. Delay yun. Ngayon pa na po wala. Okay naman. Okay. At ang nanalo ay si Balin Ego. 15 hours. Oh, with the, ano yan? Okay. Balin, congratulations. Question number 5. Ano ang tawag sa popular na pagsayaw ng mga imahe ng Santo Niño de Pandacan? Ano ang tawag sa popular na pagsayaw ng mga imahe ng Santo Niño de Pandacan?
tinatawag sa popular na pagsayaw ng mga imahe ng Santo Niño sa Pandakan? Delivery kita. Sinasabi mo rin. Pass? Puro po sagot yung isa. Nagagaya. Nagkaya na naman eh. Pandakan po pinag-uusapan natin, hindi Tondo. Okay? Anong tawag sa popular na pagsayaw ng mga imahe ng Santo Niño sa Pandakan? Wala pa rin? Ha? Hindi po siya lakbayaw. Sa Tondo yun eh. Ayan sinagot ko na kayo. Ay, wait lang. Okay na? Okay, at ang nanalo ay si Rosadelia Paragas. Buling-buling po. Mali yata to, may po eh. Okay. Congratulations. Next question. Ang simbahan na ito ng Pandakan ay mayroong imahe ng Santo Niño na gawa o yari sa ivory. Ah, yaring ko yun. Totoo ba?
Dalawa lang naman yung simbahan sa Pandakan. Oo. Na merong image ni Santo Niño. I think Okay. Ano yung Santo Niño niya? Santo Niño niya made of ivory. Ito pa. November 10, nanalo na siya. Ang simbahan na ito sa Pandakan ay mayroong image ni Santo Niño na gawa sa ivory. Hindi ko alam na yaring pala ang ivory. Yung isa Santo Niño de Pandakan. So yung isang simbahan, ano? Nasunog nga yun eh. Diba? Nasunog. Wala pa rin? Wala po. Yung kabilang simbahan po yung sinasabi. Santo Niño de Pandakan yun eh, di ba? Yung kabila, yung mas maliit na simbahan, yung hindi po nasunog. Yung hindi po nasunog, yun po yung simbahan na yun. Ang simbahan na ito po ay may mga paring babae din. Abi, Abi, pwede ba? Kailan yan next week? Tuesday. Tuesday nakalagay yung request niya. Hapon. Kasi meron tayo kay UNTP 10 o'clock. Unless 9. Umaga. Hapon na lang. Ano? Ay, manager yun. Ah, pamilya siya. Pero hindi pa siya na. Okay, meron na? Confirm yung ano. Confirm? Confirm? O confirm? Okay naman. At ang may tamang sagot ay si Jobert John Reyes, Iglesia Filipina Independiente. Yun.
Congratulations! Next! Ang salitang buling-buling ay nakuha mula sa Tagalog na salitang buling-buli, na ibig sabihin ay ang salitang buling-buling ay nakuha mula sa Tagalog sa salitang buling-buli, na ibig sabihin ay, in English, it means, meron agad? Sa Wikipedia naman. Wala pa. Buling-buli means, in English, Wala ko alam. Later. pwede ba? Hindi ko magawa. Okay na? Ano? At ang tamang sagot at nakakuha na sagot ay Gladeline M. Chavez, well polished or well prepared. Okay. 8th question. Ang buling-buling at lakbayaw ay isinasagawa para sa pista ng anong imahe? Buling-buling o lakbayaw ay isinasagawa para sa pista ng anong imahe? Parang puti ako. Ay. Hindi siya. Texture. Anong imahe? Ano naman itong question number 9 niya, yung clue niyo mahirap din. Diyos ko. Ma! Diba? Okay na? Okay. And the winner is Berlin Pasaporte Brioso. Parang kilala ko yan. Viva Fit Senyor Santo Niño. Kaano-ano kaya to ni Aileen? Brioso. Paki-ano nga? Paki-focus nga ang picture. Sino ba? Paki-focus nga ang picture.
Okay? Ganon. Next! Ano ba yan? Iba. Ay, hindi. Iba yun. Hindi. Question number 9. Ito, ewan ko na lang. Saan nakuha ang pangalan ng tondo? Clue. Isang river mangrove. Talaga ba? Ihanapin ko pa yung river mangrove na yan. Ano sa Wikipedia lang siya? Sino naman gumawa ng question na to? Si AJ? Ha? Ano sa Wikipedia lang? Dahil Ako po. tundun ko na ito. Ito lang yun, no? Ayun mo. Ayaw nga lang. Baka pala sa Wikipedia kayo. Saan nakuha ang pangalan ng tondo? Ay, nakalimutan ko rin palang pasalamatan ang Manila Barangay Bureau. Kasi sila nakipag-coordinate sa mga barangay. O, dun sa pista ng Poong Nazareno. Hindi mo. Ito additional. Saan nakuha ang pangalan ng tondo? Ayan, ayan. May tumama agad. Galing ah. Confirm naman. Confirm. Confirm. Ang dami kasing quality control. Ang dami mga ano. Okay naman. At ang nagwagi. Bogart Tan. Tundok. Tundok. Sino naman to si Bogart? Congratulations, Bogart. At ang huling katanungan para sa ating kauna-unahang honey quiz for the year 2024. Ang salitang lakbayaw ay binubuo ng dalawang salita. Ano tong dalawang salita? Lakbayaw. 2 words. Wala pong ako. Bibili pa ito. Sabihin mo. Ang salitang lakbayaw ay binubuo ng dalawang salita. Balik ka, balik ka. Go, go, go. Go. Confirm mo. Confirm. Confirming. Okay ba mo? At ang nagwagi. CJ Contreras, lakbay at sayaw. Yay! Congratulations po sa lahat ng nanalo sa ating kauna-unahang honey quiz for the year 2024. Maaari po lamang ay makipag-ugnayan kayo sa ating MPIO sa pamamagitan po ng pagpapadala ng message sa messenger, tama ba? Para malaman po namin ang inyong eksaktong address at telephone number. Muli, congratulations po sa lahat ng nanalo. So, yan po ang kabuuan ng ating The Capital Report first edition for the year 2024. Abangan nyo po ang ating mga susunod pang Capital Report na kung saan lalo po nating
paigtingin. Ayan. Ang mga kaalaman nyo sa mga magaganap at nagaganap sa buong lungsod ng Maynila. Ito po ang inyong door-to-door doktora, Doktora Hani Lacuna, nagsasabing babu. Happy weekend. Ay, di pa pala, Thursday pa lang pala. Diba?